Tiyak na ang pag-arangkada ng Jeepney Modernization Program sa Disyembre, sa kabila po yan ng kontrobersyang ipinukol sa LTFRB. Pero hindi naman daw mawawala ang mga jeepney, basta susunod sa standard. Nakatutok si Joseph Moro. Wala nang bawian, tuloy ang PUV Modernization Program ng Department of Transportation o DOTR. Hindi raw yan madidiskaril ng akusasyon nagkakabilihan ng mga ruta ng mga jeepney sa LTFRB na hindi naman daw totoo ayon sa Transportation Secretary. Kasama rin daw kasing basehan ng ruta ang plano ng mga lokal na pamahalaan. It's not for sale, no? Franchise actually is for free. Inulit ng DOTR tuloy ang deadline sa December 31 para sa mga jeepney driver at operator na bumuo ng mga korporasyon o kooperatiba. Hindi rin daw i-phase out ang mga tradisyonal na jeepney basta makasunod ito sa standard na gagamit ng Euro engines at pasok sa Philippine standard ng trade industry. Kung hindi na talaga iuubra yung amin mga makina, pwede magpalit na yon. Kung Euro 4 lang ang gusto nila, pwede naman po. Tinaasan din ng share ng gobyerno kung uutang ang mga kooperatiba sa bangko. Tinanggal na rin ang suspensyon kay LTFRB Chairman Atty. Teofilo Guadis III na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagpataw. Binawi na rin kasi ng kanyang dating assistant ang akusasyong may bayaran sa LTFRB. Pero tuloy pa rin naman ang kasong isinampa sa National Bureau of Investigation o NBI. We'll make a decision. No? But since we need a chairman for LTFRB, kasi namin trabaho niyan. That's the reason why we have to reinstate him. Pero para sa chairman ng manibela ng isa sa mga nanawagan sa pagbibitiw sa pwesto ni Guadis, nagsisimula pa lamang po yung hearing, yung investigation, na ibalik na po siya. Wala man lang pong paliwanag kung ano talaga yung resulta ng investigasyon. Tumanggi naman muna magbigay ng pahayag si Tumbado. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.